Sa panahon ng digmaan, ang mga tropa ng Orc ay nakapasok sa mga pader ng Kastilyo dahil sa ilang magagaling na pagsabog malapit sa base ng pader na pinakawalan ni Ike sa kanila. At habang nangyayari ito, pinapanood niya mula sa itaas, kasama ang pinuno ng Orc, na labis na nasisiyahan sa resulta ng pagsalakay ng kanyang mga tropa matapos sundin ang payo ni Ike. Gayunpaman, hindi na nagulat si Ike sa resulta. Dahil ang tagumpay ay tiyak na makakamtan ng siya'y itinalaga upang pangasiwaan ang operasyong ito. Sa loob ng mga bakuran ng Kastilyo, ang mga tao at mga demonyo ay naglalaban ng patayan, ngunit mas mahusay ang kagamitan ng mga demonyo upang manalo dahil sa kanilang likas na lakas, kaya't ang mga sundalong tao ay nililipol. Habang nangyayari ito, ang kapitan ay nasa itaas ng Kastilyo, pinapanood ang kanyang mga tauhan na mamatay isa-isa mula sa kaligtasan ng isang bintana ng Kastilyo, at marahil ay pinagsisisihan ang araw na siya'y nagpasyang maging isang kabalyero. Bigla, napagtanto niyang hindi siya nag-iisa sa silid, kaya't lumingon siya at natagpuan na si Ike ay nagawang makapasok sa silid. Alam ng kapitan na siya'y tiyak na mamatay na, kaya't humarap siya at tinanong kung sino si Ike. Ipinakilala ni Ike ang kanyang sarili bilang commander ng ikapitong brigada ng Undead ng Panginoon ng Demonyo, at sinabi nito sa kabalyerong commander na may ilang pagpipilian lamang siya. Halos lahat ng kanyang mga sundalo ay patay na, kaya't sinabi nito sa kanya na gusto niya ang teritoryong ito, kaya't maaari naming gawin ito sa madaling paraan o sa mahirap na paraan. At hindi aalis ang kapitan ng gabing iyon na parang duwag, kaya't sinabi niya sa amin na wala sa mga pagpipilian iyon ang pipiliin niya para sa kanya habang siya ay sumugod para sa isang desperadong pag-atake. Ngunit hindi na nagulat si Ike sa lahat dahil inaasahan niyang gawin ito sa mahirap na paraan. Mabilis siyang nag-cast ng isang spell na tumama sa kabalyerong kapitan at pinilit siyang mawalan ng malay. Opisyal na nitong napanalunan ang digmaang ito, ngunit nang pumasok ang pinuno ng Orc sa silid upang batiin siya sa kanyang tagumpay, at habang ang normal na gagawin ng isang commander ng demonyo sa puntong ito ay patayin lahat ng natitirang miyembro ng hukbo, ngunit may ibang plano si Ike, habang inutusan niya ang pinuno ng Orc na magbigay ng paunang lunas para sa commander, gayon din sa anumang mga taong sumuko. Samantala si Ike ay tila binabantayan ng isang bruha sa pamamagitan ng kanyang kristal na bola, at siya'y nagulat na nagawa niyang pabagsakin ang arsenal ng Kastilyo gamit lamang ang isang brigada at isang linggo ng paghahanda, kaya't siya'y interesado sa potensyal ni Ike. Bumalik sa Kastilyo at naglagay si Ike ng harang sa paligid ng kanyang sarili, at sa wakas nang nagkaroon siya ng privacy, naisip nitong nagkasala siya sa pananakit sa maraming tao, kahit na kinakailangan iyon upang manalo sa labanan. Hindi siya kailanman masasanay sa patayan na kasama sa digmaan, dahil habang dapat ito ilikas sa isang demonyo, si Ike ay isang tao lamang na nagtatago. At ang kanyang guro, si Romberg, ay isang dakilang salamangkero, ngunit alam din niya ang maraming tungkol sa mundo, at ang advanced na sibilisasyon na minsang nanirahan dito. Isang araw, natagpuan ni Romberg si Ike bilang isang sanggol at nagpa siyang kukupin siya para sa katuwaan. At sa loob ng mga taon na ginugol ni Ike kay Romberg, natutunan niya ang lahat ng mahika at kaalaman na nasa kamay ni Romberg, ngunit ang huling hiling ni Romberg, bago siya namatay sa katandaan, ay huwag sabihin ni Ike kahit kanino ang tungkol sa sinaunang kabihasnan dahil magdadala ito ng kapahamakan kung malalaman ng mga tao. May isa pang bagay na hiniling ni Romberg, ito ay huwag alisin ni Ike ang kanyang maskara, dahil kung malalaman ng Panginoon ng demonyo na siya ay tao, hindi siya papatawarin ito. Mula sa araw na yon, hindi na tinanggal ni Ike ang kanyang maskara. At hanggang ngayon ay naalis lamang niya ito dahil sa malakas na harang na itinaas niya sa paligid ng silid. Sa harang na yon, pinipigilan ang kahit sino na makapasok sa silid ng walang pahintulot niya, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito epektibo sa mga tao na nasa loob na ng silid. At tumingin siya pababa at nakita ang isang kasambahay na nagtatago sa ilalim ng mesa, at nakiusap ito sa kanya na huwag siyang patayin, dahil hindi siya magsasalita kahit kanino tungkol sa kanyang lihim. Ngunit aksidenteng nabangga nito ang kanyang ulo sa mesa at bumagsak. Siniguro niya kung buhay pa ang kasambahay, ngunit mas gusto sana niyang hindi, dahil nagawa niyang panatilihing lihim ang kanyang pagkakakilanlan sa loob ng higit sa 20 taon. Kaya bakit ang unang tao na makakaalam ng kanyang lihim ay isang clumsy na kasambahay? Bigla, kumatok ang pinuno ng Orc sa pinto dahil gusto nitong makipag-usap kay Ike. Kaya't kailangang harapin ni Ike ang isang malaking problema sa labas. Sinabi ng pinuno ng Orc kay Ike na nagawa nilang makuha ang Kastilyo ng matagumpay, ngunit kakaiba para sa kanya na pinapayagan ni Ike na mabuhay ang maraming tao. Sinabi ni Ike na hindi ito problema, dahil hindi mahalaga sa bagong Panginoon ng demonyo ang dami ng napatay mo basta't natapos mo ang trabaho. Naiintindihan ng Orc, ngunit siya, at ang iba pa, ay umaasang patayin lahat ng tao at sunugin ang nayon sa lupa.
Ngunit tinanong ni Ike kung ano ang layunin ng paggawa niyon, lalo na't kung papatayin nila lahat, wala nang magbabayad ng buwis. Ang Orem ay isang lungsod ng kalakalan, kaya sino ang gagawa ng lahat ng kalakalan kung papatayin nila lahat ng tao, at bigla, nakakita si Ike ng ilang tao na nais makipag-usap sa kanya. Sinimulan ng orc na sigawan sila dahil naglakas loob silang makipag-usap sa dakilang Ike ng direkta, ngunit sinabi ni Ike na ayos lang ito at tinanong ang pinuno ng nayon na magsalita. Ang pinuno ay tinanggap na ang bayan ay ngayon ay nasa ilalim na ng kontrol ng hukbo ng demonyo, kaya't nais niyang malaman kung magkano ang inaasahan nilang bayaran sa buwis sa Panginoon ng demonyo. Sinabi ni Ike na maaari nilang bayaran ang karaniwang halaga na palagi nilang binabayaran, ngunit malinaw niyang sinabi na kung sino man sa kanila ay lalaban sa Panginoon ng demonyo sa anumang kadahilanan, magiging wala silang awa. At biglang napansin ni Ike na may kakaiba, at sandali lamang pagkatapos, siya ay na-teleport sa isang madilim na silid na may isang higanteng halimaw na nakatayo sa likod niya na may masamang intensyon. Tumalon si Ike upang iwasan ang paparating na atake, at mukhang hindi ito ang unang beses na nangyari ito dahil nagrereklamo si Ike sa bruha na huwag na siyang isummon ng biglaan dahil nandito na siya. Nagpa siya itong patumbahin ang halimaw gamit ang kanyang tungkod upang mag-cast ng isang makapangyarihang spell, at winasak niya ang golem sa isang atake. Ang bruha ay impressed sa kakayahan ni Ike, dahil tiwala siya sa lakas ng golem, at ang pangalan ng bruha ay Saphira, ang direktang superior ni Ike sa hukbo ng demonyo, at ang nag-iisang demonyo na nakakaalam na siya ay tao. Hiningi ni Ike na magpadala na lamang ng mensahero sa susunod kung nais niyang makipag-usap sa kanya, ngunit natutuwa siya sa pag-aalipusta kay Ike sa teleportasyon. Tinanggap ni Ike na kailangan niyang patuloy na harapin ang kalokohan ni Saphira, kaya tinanong niya kung bakit siya itinawag. Sinabi ni Saphira na ang Panginoon ng demonyo, si Derin, ay nais makita siya ng personal. Nagulat si Ike sa narinig dahil siya ang magiging unang commander ng brigada na mabibigyan ng karangalang makipagkita kay Derin. Ngunit iniisip pa rin ni Ike kung bakit siya gusto makita ni Derin. Inakala ni Saphira na ito'y dahil sa kahanga-hangang ginawa ni Ike sa pagkuha sa arsenam sa loob lamang ng isang linggo, kaya't dadalhin siya ngayon sa kastilyo ng Panginoon ng demonyo. Hindi inaasahan ni Ike na kailangan niyang pumunta agad, ngunit inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Saphira at nag-teleport sila pareho. Samantala, sa kastilyo, nagkamalay na ang kasambahay. Tumayo ito at sinubukang lumabas, ngunit napagtanto niyang siya pa rin ay nakakulong sa harang ni Ike. Alam niyang walang paraan upang makalabas siya sa harang na yon. Habang tinitingnan niya ang silid, nakakita siya ng plato ng pagkain kasama ang isang sulat mula kay Ike. Sinulat ni Ike na kainin niya ang pagkain at hintayin ang kanyang pagbabalik, kaya't ginawa iyon ng kasambahay, at sobrang sarap ng pagkain na halos lamunin na niya ito, at pagdating ni Ike at Saphira sa kastilyo ng Panginoon ng demonyo, ang malakas na miasma na nakapalibot sa kastilyo ay bahagyang nakaapekto kay Ike dahil siya ay tao, ngunit tinuloy niya pa rin ang paglalakad patungo sa kastilyo. Sa tarangkahan, may mga gwardiya na nakaposte, kaya't tinanong ni Ike si Saphira kung sinusuri ng mga gwardiya ang lahat ng pumapasok sa kastilyo. At sinabi niya na oo, sinisiyasat nila ang lahat. Naging aligaga si Ike dahil matutuklasan ang kanyang pagkakakilanlan kapag pinatanggal ng gwardiya ang kanyang maskara, ngunit sinabi ni Saphira na siya na ang bahala. Ginamit niya ang kanyang mahika upang palibutan si Ike ng isang nakakatakot na aura, at nang makarating sila sa mga gwardiya, labis ang respeto nila sa kanyang kapangyarihan. Alam nilang si Ike ay apo ni Scomberg, at sa pagsasanay mula sa isang dakilang salamangkero, hindi nakatakatakang si Ike ay napakalakas din. At pinayagan silang pumasok sa kastilyo ng walang karagdagang tanong, at pagkatapos ng ilang paglalakad, tinanong ni Ike kung gaano katagal bago sila makarating sa silid, ngunit sinabi ni Saphira na malapit na sila. Ngunit talagang nais ni Ike na makalipad tulad ni Saphira sa sitwasyon tulad nito. Palagi siyang naiinggit sa flight magic ni Saphira, at habang kaya niyang gamitin ang spell mismo, wala siyang gaanong kontrol dito tulad ni Saphira, kaya't ang pinaka magagawa niya ay tumalon ng napakataas. At sa wakas, nakarating na sila sa silid, kaya't sinabi ni Saphira kay Ike na maghintay sa labas habang kinakausap niya ang Panginoon ng demonyo muna. Nang pumasok si Saphira, naisip ni Ike kung paano nagawang pabaliktarin ni Derin ang digmaan at bigyan ang mga demonyo ng bentahe sa pamamagitan lamang ng pakikilahok sa isang labanan. Siya ang pinakamalakas na demonyo, at ang mga alingaw-ngaw ay nagsasabi tungkol sa kanya bilang isang malupit na Panginoon, kaya't malamang papatayin niya ang sinuman na kinapuotan niya. Sa kabilang banda, kilala rin siyang isang taong nakakakilala ng talento kahit na anuman ang kahinaan ng isang tao. Ang kanyang bagong pamamaraan sa pamamahala ay nagbago sa hukbo ng demonyo dahil likas na ipinanganak ang mga demonyo na may likas na pakikipaglaban.
Nagawa ni Derin ang lahat ng iyon sa kanyang panahon bilang Panginoon ng demonyo. At ngayon kailangan niyang makipagkita kay Derin. Nakarinig siya ng tawag ni Sapphira, kaya't pumasok siya sa silid at nang batiin niya ang Panginoon ng demonyo. Nagulat siya na ang Panginoon ng demonyo ay isang babae. Pinuri ni Derin si Ike sa kanyang kakayahang makuha ang arsenam sa loob lamang ng isang linggo, at nagpasalamat siya sa kanya sa magagandang salita, ngunit hindi niya iniisip na karapat-dapat siyang makatanggap ng ganoong papuri. Napansin ni Derin ang kahinahunan ni Ike na nagpaalala sa kanya ng isang tao, at agad na nagsisisi si Ike sa pagbuka ng kanyang bibig dahil halos mabunyag niya ang kanyang lihim. Sa kabutihang palad, sumingit si Sapphira at ipinaliwanag na si Ike ay pinalaki ng dakilang salamangkero na si Romberg, at kilala si Romberg na napakahinahon kaya't iyon ang magpapaliwanag kung saan natutunan ni Ike ang kahinahunan. Iniisip din niya na baka mas matalino pa si Ike kaysa sa unang inakala niya. At kaya't piniling iwasan ang walang saysay na pagpatay sa mga tao kahit na nakuha niya ang arsenam. Ngunit ngayon, medyo pinagsisisihan ni Ike ang hindi niya pagpatay sa mga tao tulad ng isang normal na demonyo dahil ito'y nagdudulot ng di kanais-nais na atensyon sa kanya ngayon. Humingi siya ng pahintulot na magsalita at ipinaliwanag niya kay Derin na pinatawad niya ang mga tao dahil habang maaaring matakot sila, hindi sila magpapasakop dito ng matagal. Kaya't naramdaman niyang mas mabuting iwasan ang pagpatay hanggat maaari upang mapanatili nila ang kanilang normalidad at manatiling produktibo. Tinanong ni Derin kung iyon ang opinyon din ni Romberg, at sinabi ni Ike na oo. Kausap lamang siya ni Derin ng ilang minuto ngayon, ngunit nararamdaman na ni Ike na si Derin ay dapat na may kaalaman tungkol sa mga sinaunang sibilisasyon na sinabi ni Romberg sa kanya, at ginamit ni Derin ang kaalamang iyon upang mabuo ang hukbo ng demonyo tulad ng ngayon. Nagteleport si Derin mula sa kanyang trono at lumapag sa harap ni Ike. Sinasabi na siya itiyak na naiiba sa karamihan ng mga demonyo, ngunit sa susunod na magkita sila nais niyang makita kung ano ang itsura ng kanyang mukha sa ilalim ng maskara. Pagkatapos, nagteleport siya sa likod ni Ike at sinabi na inaasahan niyang makakita pa ng magagandang resulta mula sa kanya sa hinaharap. At nang makalabas siya ng silid, natumba si Ike dahil sa nerbiyos. Pinagtawanan siya ni Sapphira dahil sa pagiging nerbiyoso sa harap ni Derin, ngunit kahit na siya ay isang malakas na salamangkero, siya pa rin ay isang duwag. Ang nagpalala ng kanyang nerbiyos ay ang katotohanang alam ni Derin na ang maskara ay hindi ang kanyang tunay na mukha, ngunit sa kabutihang palad, hindi niya alam na siya ay tao pa. Binanggit din ni Sapphira na makakakuha si Ike ng gantimpala mula kay Derin dahil sa kanyang mga nagawa, kahit na hindi niya ito ituturing na isang gantimpala. At pagkalipas ng ilang sandali, nagteleport si Ike pabalik upang tingnan ang kasambahay, at nakita niyang kinain na nito lahat ng pagkain na iniwan niya, kaya't hinanap niya ito at natagpo ang natutulog sa likod ng mesa. Ginising niya ito at nang mapagtanto nitong bumalik na si Ike, at agad nagsimulang magmakaawa ito para sa kanyang buhay at nakiusap kay Ike na huwag siyang saktan. Sinabi ni Ike na kalmahan niya ang sarili dahil hindi niya plano na patayin ito, ngunit nais niyang malaman kung ano ang pangalan nito. Sinabi ng kasambahay na siya'y tinatawag na 13, dahil ang mga alipin dito ay tinatawag lamang ayon sa kanilang numero, ngunit tinatawag siya ng kanyang ina na Sadie. Sinabi ni Ike na hindi niya ito pwedeng pakawalan ngayon na alam na nito ang kanyang lihim, ngunit nangako si Sadie na hindi ito magsasalita ng kahit isang salita tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Ike kahit kanino. Naniniwala si Ike na mananatiling tahimik si Sadie, ngunit upang masigurado na hindi nito masabi ang lihim, sinabi niya kay Sadie na kailangan nitong maglingkod bilang kanyang kasambahay mula ngayon. At lubos na masaya si Sadie na maging kasambahay ni Ike kung ito'y nangangahulugan na siya'y mabubuhay, kaya tapos na ang usapan. Kinabukasan, opisyal na tinanghal si Ike bilang tagapamahala ng lugar na tinatawag na Evalias, at sinabi sa kanya ni Sapphira noong nakaraang araw na ito ang gantimpalang inihanda ni Derin para sa kanya. Ito'y isang bayan sa harapan, kaya't ang trabaho ni Ike ay muling itayo ang bayan at dalhin ang doble ng kita ng buwis nito. Hindi gusto ni Ike ito, lalo na't si Sapphira ang sumakop sa bayan at ganap na sinira ang mga pader nito, na iniwan itong walang proteksyon. Dahil sila'y nasa harapan, kailangan nilang magkaroon ng pader ng lungsod kung sakaling umatake ang hukbo ng tao. Ngunit nang tanungin ni Ike kung gaano katagal ang muling pagtatayo, sinabi nito na aabutin ng 6 na buwan sa pinakamabilis. 6 na buwan ay masyadong mahaba para sa isang lungsod na walang pader. Ngunit sa mga tao lamang na manggagawa, walang paraan upang magawa ito ng mas mabilis. Gayunpaman, naniniwala si Ike na mayroon siyang paraan upang matapos ito sa loob lamang ng 1 buwan, at iyon ay gamit ang parehong demonyo at tao na manggagawa. Hindi pa nakikita ni Jiron ang mga tao at demonyo na nagtatrabaho ng magkasama tulad nito,
at isinama ni Ike ang ideya ng mga chef na 8 oras lamang upang ang pagkukumpuni ng pader ay magpatuloy sa loob ng 24 na oras bawat araw. At binabayaran din niya ang mga manggagawa ng maayos na sahod upang mapanatili ang kanilang moral. Kaya't kumbinsido si Jiro na si Ike ang pinakamalaking asset ng hukbo ng demonyo. At tiyak na magiging susunod na Panginoon ng demonyo. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.